Medyo nagbakil ako dun, Bro Joseph. Yan po ang maliwanag na ating nakita dyan. Kaya kapatid na Luz, paano naman nga naman natin yan? Yan ang issue yan eh. Bagaman natatawa si kapatid na Joseph, issue po yan eh. Na dapat nilang sagutin yan. But yung tatay, naniniwalang ang Panginoong Yesus ay tatawagin Diyos, but yung anak ayaw. Oh, yeah. Magkasundo. O ikaw naman Kasi totally demoted na si Kristo eh. Dati pwede man lang tawagin Diyos kahit hindi Diyos eh. Opo. Mataas nga eh, dahil kung yun daw mga anak ng Diyos, pwedeng tawagin Diyos. Eh di lalo lang makatwiran si Kristo, tawagin Diyos. Tama po. Eh ngayon eh, ayaw na kahit tawag lang. Totally demoted na Panginoon. Tanda ko. Ayan po. At siguro kapatid na Josel, ay ating papasok na tayo sa balitang. Inaabangan din naman ng ating mga taga-subaybay. At yan po. Pero Brother Eli, ayon po doon nga pala, matanong natin doon sa ating segment na ito. Doon po ba sa Kapitulo 9 at 6 ng Aklat ng Isayas, yun po bang makapangyarihang Diyos ay kanino referido? Dahil sinasabi nitong palusot nitong bagong Santiago na di umano, ang tatawagin daw pong makapangyarihan Diyos ay hindi yung bata, kundi yung pangalan ng bata. Ang tatawagin daw yung tungkulin yata? Opo. Tungkulin daw yata ang tatawagin. Opo. Ay basahin mo, pakita sa screen. Ang tatawagin daw yata yung tungkulin. Hindi daw yung bata, kundi yung tungkulin daw. Di ba Na maaatang dun sa, pakita nga natin ulit, babasahin po natin yung bahagi na yun, yung paliwanag nila doon sa 9 at 6 na ginoong Bienvenido Santiago. Na hindi raw yung bata ang tatawaging Diyos, kundi yung tungkuling iaatang. Atang, opo, iaatang dun sa bata. Ayan. Ang sabi po dito ay, kung susuriing mabuti ang nilalaman ng Isayas 9 at 6 sa mga sali ng Biblia na karaniwang ginagamit ng mga nagtuturong si Kristo ay Diyos, hindi mapatutunayan ang sinasabing ang tatawaging makapangyarihang Diyos ay ang batang ipanganganak. Dapat pansining mabuti ang sinasabi ng talata. Ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, makapangyarihang Diyos. Karugtong. Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ito ay sinabi pagkatapos na ipahayag sa hula na ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Kaya, ang pangalang binabanggit ay hindi tumutukoy sa bata, kundi sa kanyang tungkulin o sa pamamahala. Ayun. Yun daw pangalan, hindi daw dun sa bata itatawag, kundi dun sa kanyang pamamahala. Ang mabuti, basahin natin yung 9:6 ng Isayas. Sa Biblia talaga, Brother Danny. 9:6 po ng Isayas, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Ano ba ang subject of the sentence? Ayun pong batang Yung ipinanganak. bata, di ba? Yun ang subject. Dapat alam mo kasi yung subject at saka yung predicate. Di ba? Tuloy. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. Ako? At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Kasi yung pamamahala pala, iaatang doon sa balikat ng bata. Opo. O ngayon, ano ngayon ang mangyayari? At ang kanyang pangalan. Ang kanyang pangalan, pangalan nino? Ng bata po. Hindi pangalan ng pamamahala. Yung pamamahala, iaatang sa balikat. Opo. Para lang yan ganito eh. Magbatean ng banal na halik, ang ipambabati raw pangalan. Ang pambabati, halik eh, hindi naman pangalan eh. Duling talaga kung magbate. Duling magbate. Diba, yung bata panganganak, panganak yung bata. Pagka panganak, ang susunod na mangyayari, yung pamamahala, maaatang sa kanyang balikat. Tapos, at ang kanyang pangalan nino? ng bata po. Di ang kanyang pangalan, tatawag sa kanya, ano? Ay tatawaging kamangha-mangha. Di yung bata ang tatawagin kamangha-mangha. Nga po. Tapos, Tagapayo. tagapayo, pwede ba naman yung tungkulin ni tagapayo? Ha? Tungkulin? Sino ba yung magiging tagapayo? Hindi ba yung bata? Po.
Ha? Apo. Huwag mo naman sabihin yung pamamahala, ang tawag yung tagapayo. Sino kayang matino utak na yung pamamahala ay tatawagin tagapayo? Ha? Counselor. Apo. Pag counselor, it is the person that counsels. Hindi ba? Tapos, ano pa sabi tatawag sa bata? Makapangyarihang Diyos. Kita mo na. O, ano pa? Walang hanggang Ama. O, kita mo, sino ba ang walang hanggang ama? Ha? Eh di yung bata tatawagin walang hanggang ama. Tapos, Pangulo ng Kapayapaan. pwede ba naman pangulo yung pamamahala? Ikaw nga, tawag mo ba kay Presidente Arroyo yung pamamahala? Ano ba sinatawag na presidente? Hindi ba yung kanyang perso? Apo. Ha? Dahil nandun yung pamamahala, hindi yung pamamahala niya yun ang presidente. Siyempre, kaya nga may presidential security guard eh. Eh kung halimbawa, hindi yung person kasali, hindi kasama yung pagkatao niya, eh di ang bantayan na lang ng presidential security guard, eh yung Malacanang. At saka yung mga pueblis doon, at yung presidente Oroy, pabayaan lumbat makita. Kasama yung person nga, yun nga ang tinatawag na presidente, di ba, Brother John? Naku, hindi naman mahirap maintindihan niya ng matitino utak eh, di ba? That explains kaya hindi nila maintindihan. Di ba? Dayok-dok na pamamahala kasi ngayon. Para kung Kakahiya kayo? para kung nakikinig sa kapatid na Joseph yung pinaliliwanag ni Brother Eli na pag yung presidente ay iba doon sa person ng Pangulo, si Madam Gloria naglalakbay yung kanyang kapangyarihan na iwan sa Malacanang, binabantayan ng mga PSG. Paano kayo? Hindi pa alam ba tinatawag na presidente? Di ba yung person? Kaya nga, Her Excellency. Opo. Eh kung yung presidency, yun ang president, iba yun. Kaya nga yung presidency, na ilalagay kahit kanino yun eh. Sa mga ngayon, Her Excellency. Eh Babae. dapat, dati nga eh, His Excellency. His. Opo. Oh, eh dahil lalaki nun ang presidente. Eh ngayon, kung ang presidente babae, eh, Her Excellency, di ba, Brother Joseph? Eh pagka ihihiwalay mo yung presidency dun sa person, lalabas naman tanga ka. Hindi naman pwede ang bantayan mo, presidente. Kung yan ang bantayan mo yung konstitusyon. Si Madam Gloria, paglabas, biya mo siya nag-iisa. Ganyan ang gagawin niya mga tao. Kawawa si Madam Gloria. Naku po, tatawarin kayo ng tatay niyo. Kaya nga po, Brad Eli, hindi talaga lalaban yan sa inyo sa diskusyon. Kahit ano ang mangyari, hindi lalaban yan. Dahil yung kanilang mga katangahan ay lalabas o lalo. Walang logic eh. As Kaya in, ko na nga logic. sana kung minsan sumagot, Brother Sister Luz. Opo. Eh kasi, lumalabas para ka nakikipagsabunutan sa kalbo. Kaya lang, Eh, biro mo, nagtinda ka lang ng lumpia, eh, dayok ka na sa pera. Kaya lahat ng miyembro nilang nagtitinda, dayok-dok din. Yun nga po eh. Nag-consult ka, nanghingi ka rin. Nag-consult na, hindi nga nanghingi, di ba, no? Eh kasi po sila, hindi sila magtitinda ng lumpia, hindi sila magtitinda ng siniguelas. Tatanggap lang sila eh. Small time business yun, sister. Opo. Alam mo naman ang tinda nila yung nasa 2-1 ng ikalawang Pedro eh. Patuloy. Opo. O yun ang kanilang tinda, mas malaki pera ron eh. Opo. Diba? Kaya mo na yan.